Okay mga boss, welcome back at may review tayo dito, pero sadly unahan ko na ito ay papagawa sana, kaya lang mukhang hindi na matutuloy. So kung madali lang sana ang sira o kaya simple lang ipapagawa, ngayon i-review natin. Ano ba to? Baka alam ko may iba sa inyo na mga viewers ko na makapanood nito mayroong ganito, so bibigyan ko na kayo ng tip at kung anong gagawin. So tuloy tayo. Ang i-review natin ngayon ay DB Audio na equalizer. Ang model niya ay EQ257. So bakit siya 257? Kasi 25 bands easy adjustment equalizer. So ang ano nito, ang bands nito ibig sabihin 25 pieces yan. Kada channel 25. So channel A, channel B. Then may kanya-kanya siyang level meter o kaya volume, yan, kanya. Tapos ilaw sa peak. Tapos kung gusto nyong bypass o hindi, input dalawa. So in 1 or kaya in 2, yan. Papansin nyo dyan, meron siyang input 1 at saka input 2. Ganun naman dito sa kabilang channel. So ang naging problema nito, unang-una mapapansin nyo dyan, may papel na. Dahil supply na tong volume at hindi na rin gumagana ng maayos, kailangan hanapin mo pa yung tamang takbo niya. Then nung napagaan ako o napaandar ko, yung iba dito gumagana pa, yung iba hindi na, kumbaga sira na rin yung slider. At ang isa sa mga hindi ko talaga gusto sa equalizer na nagiging pahamak, minsan nagkakaroon ng distorted sounds, yung may mga ilaw-ilaw. Ito kasi may ilaw-ilaw, iwan ko kung iilaw pa. Teka lang, saksak nga natin ulit. Ay, hindi na ba nakasaksak? Tinanggal ko na kasi doon yung may ilaw yan, tanggalin na lang natin. Ayan, may ilaw-ilaw yan. Minsan yung ilaw na yan mga boss, yan ang pahamak. Kasi pag nagkaroon ng alikabok, nagkaka-resistance, tatawid sa kabila yung pinakalinya ng ilaw. Tapos sa halo doon sa audio signal, mayroon yung parang humihinga yung speaker nyo o pumuputok-putok. Yun ang simula ng pagkasira. So ito hindi na ata matutuloy kasi sabi ng may-ari, kung talagang may tama na yung mga slide, wag na lang. At marami na nga kasi, punta tayo sa likod. Isa pa sa naging problema nito, o baka hindi nyo alam. Yan, ito yung likod niya, at saka yung laman pala niya, ayan mga boss. Yung laman niya, ito lang yung pinaka board niya, tapos ito yung board para sa isang channel, ito naman yung para sa isang channel, tapos ito ata para sa BU meter, yan, tapos preamp. So ito yung pinakalikod niya. Channel A, dalawa yung pinaka input, 1 and 2, tapos dalawa yung option niya, RCE o kaya PL. Ganon din sa channel B. Ito naman yung output niya, A at saka B, parehas lang din. So punta tayo dito. Ayan, ilagay na natin dito. Yan. So naka TRS siya at saka RCE, TRS or PL. Yan. So pag naka PL, expected mo na dapat naka-balance setup yan. Ano ba yung balance at saka unbalance? So i-google ko, tapos i-flash ko na lang dyan sa screen para sa kaalaman ng iba, yung mga hindi pa kabisado. Kadalasan kasi yung input ng mga power amplifier ay naka-balance setup yan mga boss. So sa mga integrated amplifier, mga ganito lang, RCA, naka-unbalance. Ngayon dahil may dalawa siyang input at saka output, nag-i-expect tayo na pwede siyang mag-balance ng input at saka balance ng output o unbalance. Balance at saka unbalance pwede. Yan, kasi may TRS siya tapos mayroong RCA. Kaya lang na-discover ko nung kinalas ko to. Tingnan natin. Kung titingnan nyo, ito yung TRS o PL. Yan. TRS kasi tape, ring, slip. So ilagay lang natin dyan sa So nakakonect sa ground, tapos yung usually dapat sa connection niya sa ring bakante. Yung sa sleeve lang niya ang meron. Yung sa tip niya lang. Tip at saka sleeve lang yung meron. Yung dulo-dulo lang. Kapag ang signal ay ground at saka signal lang din, ibig sabihin niya naka-unbalance setup siya, hindi siya balance.
Usually dapat sa balance, 'di ba? Nilagay na natin. Meron kang ground, meron kang negative signal, saka meron kang positive signal. Sa kanya wala. So dito kahit naka TRS siya, unbalanced pa rin yung setup niya. Okay lang din naman yun na ganon, gagana naman yan. Kaya lang iba yung lakas ng tunog o iba yung dating ng tunog kapag naka-balance setup ka. Matatry nyo yan sa may mga sounds na try nyo yung naka-unbalance setup kayo at saka yung naka-balance kayo. Magkaiba po ang dating ng tunog nyan. So dito parang napiki tayo o kaya na-scam. Hindi ko lang alam kung anong dapat hindi ito. So sa may mga ganito, ang ano lang diyan, paalala, yung mga output niyan parang RCE lang din yan na kinonvert lang sa ganito. Hindi talaga siya balance setup. Sa mga nakakaintindi, alam niyo yung balance setup o balance connection. Yun lang yung maipapayo natin dito sa sa DB Audio na equalizer. Alam ko marami-rami din ang gumagamit ng ganito. Ngayon, bubuksan natin, sisilipin natin yung pinaka-slider niya kung anong klase naman ang slider niya. At ito naman yung pinaka-slider niya. So very open siya, exposed na exposed. Kung mapapansin nyo naman, halos pinapasokan talaga siya ng dumi. So wala man lang siyang protection, kaya madali siyang masira. Hindi katulad ng ibang slider na pahiga na kahit papano may balot. Siya talaga very exposed yung slider niya. So pag ganitong klaseng slider, mabilis talaga siya masira. So sa iba, hindi nyo siguro mamamalayan na sira na kasi minsan hindi nyo napapansin na kasi masira lang dyan yung isang slider, hindi mo mapapansin. Isa, dalawa, hindi mo mapapansin eh. So tingnan nyo, yung dalawa kasi yung pinaka-carbon yan. Isa dito, tapos isa sa kabilang side. Ayan. Yan, meron dito sa kabilang side yan, hirap naman ito. Yan, kabilaan niya dahil meron pa siyang pailaw-ilaw. Yan, dahil sa pailaw-ilaw na niya yan, dyan minsan napapahamak yung pinaka slider niya. So pag nagkaroon ng resistance yung alikabok, possible yan na na masira talaga siya. Tapos ito naman yung potentiometer niya, madali talaga masira. Kahit ito, madali din to mag-loss yung mga ganito. So wala tayong magagawa, ganun talaga yan. Ganun talaga mga boss. So sa may mga ganito, siguro ang may papayo ko, ingatan nyo na lang. Pag hindi ginagamit, maganda kung meron kayong kumot or pambalot dito na tela para hindi siya pasukin ng alikabok. Kasi open lang talaga. Tapos pag pinasok na yan, tulad yan, madumi na, wala na. So hanggang dito na lang mga boss yung vlog natin tungkol sa equalizer na to. So added in po, sumilip ako sa online, sabi ko baka naman mura lang yung slider na ganito na may kasamang ilaw. So ilagay natin sa screen kasi tatakpan ko na sana. Sinukat ko yung size niya. Ito. Mali. Ay, tama. Ayan So ang size niya ay nasa 5. Ayan 5. So pag 5, 50 mm. So sinearch ko 50 mm na may sliding potentiometer 100K with built-in light LED. So ayan 100K yan. So nakalagay dyan sa screen yung nakita natin doon na ito yung talagang pinakamalapit. Sa 5 piraso, 1, 2, 3, 4, 5. Sa 5 piraso, 87 pesos ang mabibili. So mura na kung iisipin 5 piraso, 87 pesos lang. Aba mura na. Ilang piraso ba to? 25, di ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ulit tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25. Kamali tayo ng bilang. 25 piraso.
So i-divide mo sa 5, yung 25, 5 din kasi 5, 10, 15, 20, 25. So 5 tig-87 kada isang channel ang kailangan mo. Dalawa yan, left and right, bali 10. So kung ita-times mo yung order ka ng 10 set na tig 5 piraso sa 87 pesos, 8 times 10, ang labas niya ay 870 sliding pa lang. Kaya yan ang dahilan kung bakit pag nasira na yung sliding, hindi na pinapagawa. Kasi buti sana kung mga branded to o kaya original. Kaya isa sa dahilan niya kaya umaatas na yung kung tutuusin mga boss, mura na yan. Kasi kung bibili ka sa tindahan talaga dati, mas mahal. Mas mura na yan sa online, plus shipping fee pa. So wala pa yung labor ng gagawa, may tama pa yung volume, may mga tama pa yung switch at saka yung so gagastos ka din talaga ng may gitlibo din anong gastos talaga sa mga ganito. Kaya yung iba DB audio lang naman to ang ginagawa, bumibili na lang equalizer talaga na maganda. Pangit lang talaga pag may ilaw at saka ganitong klaseng sliding ang gamit. Yun lang yung inad natin dito sa video.